Hindi lang ang pandemic, mga kapatid, ang ating hinaharap. Naandyan yung mga alingaw-naw ng digmaan. Nasa panahon ngayon, mga kapatid, kung ating titingnan yung modernisasyon ng armament ng lahat ng bansa na malalakas, minuto lang pwede nang tunawin ang mundo. Mga high-tech na mga gamit pandigma. Bakit hindi kaya may high-tech ng tao kung paano maabot ang puso ng tao ng salita ng Diyos? Mayroon naman teknolohiya, mga brothers and sisters, cellphone, kung ano-ano pa, mga internet. Pero alin ang higit na pinahalagahan ng tao ngayon? Amen? Kita natin yan. Hindi yan limit sa kaalaman ng bawat isa. Maging ang mga walang pinag-aralan, hindi nakaabot na mataas na pagkaunawa, nakikita ang kaganapan. Lalong-lalo na hindi natin makita doon talaga sa mga profesional. Sapagkat nakikita natin kung ano ang pinapanginoon. Amen? Kaya purihin sa umagang ito ang Diyos na nawa magkaroon ulit tayo ng isang ambag sa bawat isa, lalong-lalo na sa atin at sa mga tao na nais magkaroon ng unawa mula sa Panginoon. Amen? Kaya purihin ng Diyos ang umagang ito, ito urang araw ng Santo Linggo. At sa Diyos ang papuri, Jesus Christ, Almighty God, Jesus Christ. Amen. Kaya mga kapatid, brothers and sisters, ating pag-aaralan o pagbubulayan ngayon ang mga talatang ating babanggitin. Ito'y kaugnay pa rin sa mga kautusan palatuntunan ng Diyos at ang pamamahala ng Diyos sa buong mundo. Amen? Kasi siya talaga ang Diyos, wala nang iba. Ayon yan sa Biblia o ayon sa mga nakasulat sa banal kasulatan. Nais ko pong magbukas ng talata sa Deuteronomy 4:39. Unawain po natin ito. Ganito po ang ating mababasa. Ito'y pinatutungkol sa lahat, mga kapatid. Talastasin mo nga sa araw na ito at isapuso mo. Meron kuman, mga kapatid, na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas ng langit at sa ibaba sa lupa, wala nang iba pa. Malinaw po ang pagkasulat. Wala nang iba pa. Amen? Itaas natin ang kaunti, mga kapatid, sa 35, ganito rin ang ating mababasa. Deuteronomy 4:35. Sa iyo ipinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Diyos, wala nang iba liban sa Kanya. Ipinakilala, mga kapatid, walang ibang Diyos liban sa Kanya. Sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa, siya ang Diyos. Amen? Kaya napakaliwanag po ng ating mababasa. Kaya kung titingnan natin sa pamamahala ng Diyos, may isang magandang mga pangako doon sa mga sumusunod. Pero nang makita ito, napatunayan ito mismo ng Diyos sa kung paano ito pinamahalaan at ginanap sa buhay ng mga tao. Yaong pinagkalooban ng panunungkulan at kung paano nila ito in-implement. Kung ating titingnan sa Roma, mga kapatid, sa Roma 13, madalas natin ito mabanggit. Madalas po natin ito mabasa. Ganito sa
sinasabi sa Roma. Kaya sabi dito sa 1, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan. Again, mayroong inuutos sa atin na ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan. Ang una natin titingnan, ang pinakamataas na kapangyarihan ito ay ang kapangyarihan ng Diyos. At ngayon, itinakda sa mga tao na pamahalaan ng ganitong uri ng kapangyarihan. Kaya dito sabi niya, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang kapangyarihan niya ay hinirang ng Diyos. Pero kung ating uunawain mga kapatid at ating na-experience sa panahon ngayon, hindi naman sinasabi na ang mga aangkin ng kapangyarihan ito ay mali ang pagpapalagay. O hindi nasa tamang daloy ng ayon sa tinakdang batas. Pero pansinin natin mga kapatid, marami ang mga batas na hindi nakaugnay sa kautusan ng Diyos. Amen? Kaya dito, sinabi, maraming katulad ng daling kanina, maraming batas ng tao ang hindi nakaugnay sa Diyos o walaw sa kautusan ng Diyos. Kaya sabi dito, kaya ang sumasalansang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalansang. At ang nagsisisalansang mga kapatid ay nagsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Dito mapapansin natin ang paghahambing ng kautusan ng tao at ng kautusan ng Diyos. O ipinakikita kung ano ang kautusan ng tao at ano ang kautusan ng Diyos. Kung tayo lumabag sa Diyos dahil ang Diyos Espiritu hindi nakikita, walang laman at buto, mayroong kaya kaparusahan. Dahil sa batas ng tao, kung tayo sumalaksa, ano magagawa natin? Anong mangyayari? Kapag tayo ay nahuli, tayo ay magsisitanggap ng kabultalang parusa ayon sa tinakda ng batas. Amen? Kaya napakaliwanag na pag tayo hindi sumunod o nagpasakop sa mga nakakataas, mayroon paglalagyan kung tayo ay lumawag. Kahit man sa bahay, nung maliit pa ako mga kapatid, kapag hindi ako sumunod, ilang beses na ako tusan, naranasan ko ang paluin ng palapa ng yungkil. Parusa yun. Dahil ilang beses na ako inuutusan, ilang beses sinasabi sa akin, baguhin mo, ayaw kong sumunod. Kaya sa simpleng pag-aaral, kapag gumawa tayo ng hindi ayon sa mga itinakda, lalong-lalo na sa Diyos at sa mga tao na namamahala, nanunungkulan, maging sa mga magulang, mga kapatid, tatanggap tayo. Di bali kong premyo, parusa po. Kaya napakaganda ng pag-aaral ng kapatid kung atin lang pag-uugnay-ugnayin sa banal na kasulatan. Mapapansin natin talaga na walang kulang ang banal na kasulatan. Kaya nabanggit doon sa Timoteo na ang salita ng Diyos ay ginagamit sa pagsansala, pagtutuwid, at mga pangangaral sa mga maling inaakala natin mali na pamamaraan. Amen? Kaya katulad nga ang sabi ng ating kapatid kanina, na sabi niya, pastor yun, pero maraming pa siyang katanungan. Amen. Sapagkat ang hinahanap na natin ngayon, kapatid, hindi na po pagkain malambot, kundi pagkain matigas. Kaya napapansin natin, kaya praise God, sa bawat isa sa atin, nandoon na nakikita natin yung tinatawag na unti-unting maturity ng ating spiritual life.
Amen? Kaya kung atin mapapansin nating pagbasa, ang kapangyarihan ng pamamahala ng tao, nakita ng Diyos. Hindi lingid sa Kanya ang mga nagaganapan. Meron naman, hindi naman ibig sabihin na ang pamamahala ng tao ay mali. Dahil sino bang ligo na tao, nasasaway mo yung tama. Amen? Kapag tama, walang saway. Kung saan may pagsunod, mga kapatid, nandoon yung Diyos. Pero kung saan lahat ng tao sumasalanta, malayo ang Diyos. So ganun din sa pamamahalaan. Sa pamamahalaan natin. Kung tahimik ang kapaligiran, ibig sabihin, may takot sa batas ng tao. Pero kung maingay, tulad ng mga nagaganap, puso na naman ang patayan, mayroon hindi maganda. Kaya napakaliwanag mga kapatid. Ganito ang sinasabi doon sa aklat ng ikalawang aklat ng Hari, 19:28 mga kapatid. Ito ang nakasulat dito na pagkabanggit sabi dito. Dahil sa inyong galit laban sa akin, at dahil sa iyong kagilasan ay dumating sa aking pakinig, kaya't aking ikakawit ang aking taga sa inyong ilong at aking paningkaw sa inyong mga labi, at ibabalik kita sa daan ng inyong pinanggalingan. Amen? Ito yung salita ng Diyos. At ito ang nasaksihan niya sa mga tao. Sa English, ang sabi dito, because thy rage against me and thy tumult is come into my ear. Therefore I will put my hope in thy nose, and my bridle in thy lips, and I will turn thee back by the way by which thou camest. So pinakailangan kung titignan natin na hubugin, turuan ulit. Pero sadya, yata na napakatigas ng ulo ang tao. Kanina, naalala natin ang sabi sa Roma, walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Amen? Buksan natin ang Salmo 13, mga kapatid. Awit. Ay, 33 pala, amen. Sorry. Kaya hindi lingid anuman ang ating ginagawa sa mata ng Diyos dito sa mundo. Kaya sinabi niya dito, ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit, Kanyang pinamasdan ang lahat ng mga anak ng tao. Awit 33. Awit 33 verse 13. Napakaliwanag. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Kanyang minamasdan ang lahat ng mga anak ng mga tao. Kaya mahirap magtago sa Panginoon. Amen? Dahil siya pala ang sumisiyang tumitingin. Ang kanyang pagsisiyasat, ibang mga kapatid, hindi sa paglabas na anyo ng tao, kundi yung puso ang tinitingnan. Amen? At ganito rin ang binanggit sa Salmo 139 verse 12. Kaya
Napaka liwanag ng mga talatang ating binabasa. Na kung ang tao, meron tayong takot sa Diyos, dapat na atin ito kulay-kulayin, mga brothers and sisters. Bakit? Walang nalilingid sa Panginoon. Ang sabi dito, ang kadiliman man ay hindi nagpupublis sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Talo pa dito mga kapatid ang night vision. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkabaris sa ina. How can we escape? Kung tayo'y gumagawa ng mga bagay na alam natin hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Bagamat nasa itaas siya, kita niya. Ito ang unang mayroon night vision ng mata. Kahit dilim sa kanya, liwanag pa rin. Amen? Punta tayo sa bagong tipan mga kapatid upang may pagmay natin ulit yung mga pagkakahanay ng mga katuwa. Hebrew 4:13, sabi dito, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Tanda natin, lahat ng bagay ay nilalang ng Diyos. At dito binanggit, walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mata niyaong ating pagsusulitan. Yung pagsusulitan dito mga kapatid, medyo kinakailangan mag-review tayo sa examination nito. Dahil pag bumagsak tayo dito mga brothers and sisters, I'm sure hindi katutuwa ng bawat isa. Lahat ng bagay hayag sa harapan ng mga mata niyong ating pagsusulitan. Sa Ecclesiastes binanggit doon na lahat ng mabagay, mabuti man at masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Amen? May binanggit din po sa Gawa 17:31. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw ng kanyang ipaghuhukom. Nagtakda ang Diyos ng isang araw ng kanyang ipaghuhukom. Saan? Sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Sino ang lalaking ito na tinutukoy po ito? Ang ating Panginoon Jesucristo. Itinalaga nang ito ipatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niya mag-uri sa mga patay. Pag ito ang nag-witness sa atin mga kapatid, sa Diyos, dahil siya mismo naranasan niya ito ang kasamaan ng tao. Makakahilat ba tayo? Nagtakda ang Diyos ng isang araw. Kaya napakaliwanag po na kung ating babasahin lamang ang banal na kasulatan, puno ng babala, puno ng biyaya, puno ng pangako, puno ang Diyos ng kahabagan, pero lalong mayroon siyang galit, buod,
doon sa mga hindi nagsisisunod. Tanda natin sa ating pag-aaral, ang Diyos ay pag-ibig. Amen? 10:42 ng Aklat ng Mga Gawa. Mayroon pa tayong mababasa ditong ugnay doon sa ating pag-aaral. 10:42, ganito ang ating mababasa. Ito na yon na ating pinagsisikapan ng bawat isang lingkod ng Panginoon. Na ating mulit-muli ipangaral ang mga bagay o ang mga kautusan, ang mga palatuntunan ng Diyos at ipabot sa bawat kinapal, lahat ng tao. Kaya nga sabi dito, napakaliwanag, at sa amin pinagdiri niya na pagsipangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang itinalagang Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Saksi po ba tayo sa ating pangangaral na ang Diyos siyang maghuhukom ng mga buhay at mga patay? Kaya itong pangangaral, mga brothers and sisters, hindi ito pwede pigilan. Nahikayatin ang tao na magbalik loob sa Diyos. Talikuran ang gawang masama. Amen? Sapagkat dapat natin ito ingatan na maghuhukom ng buhay at mga patay. Huwag niyong ikakatakutan ang pumapatay ng kaluluwa. Amen? Kundi yaong pumapatay na naglikha sa atin. Siya rin naghinga ng hininga ng buhay ng tao. Kaya niyang alisin ito sa tao. Amen? Pero ano ang pundasyon ng pagkakaroon ng galit ng Diyos, mga kapatid? Dahil sa pagsuway. Pagsuway saan? Sa kanyang mga kautusan. Mga palatuntunan sa kanyang payo. Lahat nandoon, mga kapatid, sa ikabubuti. Walang ipinayo ang Diyos na ikapapahamak ng tao. Kaya kung babasahin natin ang Hosea 8:12, ganito yung ating mapabasa. Dahil sa katigasa ng ating, sabi diyan, isinulat ko para sa kanya ang 10,000 bagay na aking kautusan. Ano nangyari? At kanilang inari parang katuwang bagay. Ang sabi ng kakatuwang bagay, mga kapatid, hindi naunawaan, hindi inaral, hindi binulay. Isinulat pala ito mga kautusan ng Diyos. Sampung libong bagay na ng aking kautusan. Kanilang inaring parang katuwang bagay. Para bang, ano kaya yun? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maabot, hindi ko maarok, hindi ko maunawaan. Ang ginawa, pinabayaan. Hindi binigyan pansin ang kahalagahan pala nito ay para sa buhay. Amen? Dito kasi nakasalalay yung daan na dapat daanan ng tao. Pero anong ginawa? Pinalitan. Dahil may nagsipagturo ng hindi ayon sa katotohanan ng salita. Kaya pagdating ng paghuhukom, hindi pwede sasihin ang kalabaw, mga brothers and sisters. Amen? Kung ano ang hinisig ng tao, yan din ang ating manapan. Kung ano ang itinanim, yan din po ang aanin. Amen?
96:13 ng awit, mga kapatid. Ganito po ang ating mapapasa. 96:13. Lagi ito ibinabala o binababala ng mga mangangaral. Noong pamanguna hanggang sa kasalukuyan. Dito binanggit at pagkasabi, sa harap ng Panginoon, sapagkat siya'y dumarating. Sapagkat siya'y dumarating upang hatulan ang lupa. Kanyang hinahatulan ng katuwiran ang sanglibutan at ang kanyang katotohanan ang mga bayan. Sa mga nagaganap, mga kapatid, inaari lang ito na isang pangkaraniwang sakit. Pero para sa atin nag-aaral ng espiritual, isa ito sa mga bagay o bahagi ng kahatulan ng Diyos. Amen? Matagal na itong pandemya, mga brothers and sisters. Halos magdadalawang taon na. Pagdating ng March 13, 2 years na. Pero hanggang ngayon, wala pang nagagawang imbento ang ating mga agham, science, at mga marunong sa medisina nang talagang makakasupil sa pandemya. Amen? Pero ang Diyos nagsalita, kung ang aking bayan manunumbalik sa akin, akin nang pagagalingin ang inyong lupain. Yan ang antidote. Mga kapatid. Kaya nga lang, nakakalungkot kapag pinangangaralan natin, alam mo na yan. Amen? Pero pag tinanong, makikita natin siya walang alam. Amen? Pero pag dadating ng kaligpitan, buhay at kamatayan tulad ng nabanggit ko ng nakaraang linggo, natututong tumawag sa Diyos. Ipaano na kung sinarahan na ang matagal inaantay ng Diyos na kaligtasan mo. Amen? Ang Diyos lagi bukas. Pero sabi ko nga ng aking mga pagbabasa, pagka ang Diyos ay nagalit na, pag ang Diyos ay sumubra na sa Kanya yung pagmumungkahit ng tao, bagamat sa Diyos ng pag-ibig, natututo rin magalit ang nagalit. Sa 2 Corinthians chapter 6, 2 Corinthians 6:2, ganito rin po ang ating mababasa. Kasi ganito po yun, kaya nagagalit ang Diyos eh. Alam ko po sa ating pag-aaral na alam natin na tinubos na ang sangkatauhan ng Diyos. Amen? Ang kasalanan natin, siya ang dumi pa. Dahil sa Diyos ay pag-ibig. Kaya dito binanggit sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sabi dito, napakaliwanag. Sapagkat sinabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan. At sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi maramot ang Diyos, ang biyaya ng Diyos na andyan. Maraming nagpapatotoo, salamat sa Diyos. Iniligtas niya ang buhay ko. Dahil nandito sinabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. Amen? Hindi naman pala bingi ang Diyos. Dahil tayo mismo, o yung nakaranas mismo, ay napinatutuhanan nila
na marunong mahabag ang Diyos. Amen? Pinakinggan at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinasuluhan. Kaya ipinananawagan muli. Ngayon, ang panahong ukol. This is the time. Ito ang appointed time para sa hindi pa nakakakilala at nais magbalik loob sa ating Panginoon. Narito ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng pagliligtas. Present tense. Ngayon mismo. Araw ng kaligtasan. Kaya kung natin mapakinggan mga kapatid, ang salita ng Diyos. Medyo buksan natin ang ating matigas na puso. Baka sakali, pag ito'y nakapasok, magsilbi itong maso at durugin yung mga bato natin mga puso. Amen? Romans 14:11. Ganito po ang ating babawa. Sapagkat, sabi dito, nasusulat. Ito na yung po yung hinahawakan natin, banal na kasulatan na kung tawagin natin ito, Biblia. Buhay ako. Sapagkat nasusulat. Buhay ako, sabi ng Panginoon. So ang Diyos natin, buhay. Ito'y sinaksihan noon ng 500 saksi ng mga lingkod. Buhay ang Diyos. Sa akin, ang bawat tuhod ay luluhod. At ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Lahat tayo maharap sa hukuman ng Diyos. Ano ngayon ang ipahahayag ng bawat isa? Kasi sa Ecclesiastes, ang banggit doon, lahat ng gawa ng tao, mabuti man at masama, ay kailangan ipagsulit sa Diyos. Amen. It is time to meditate for ourselves. Ganon din sa ating mga dahil hindi biro ang mga nabanggit na itinala sa banal na kasulatan. Nakita natin ang gustong mangyari sa pamamahala ng Diyos tao. At ang bagsik ng kanyang pamamahala doon sa hindi sumusunod sa kanyang mga itinakdang kautusan na napalutuntunan. Hindi dito pwede mag-escape, hindi pwede tayo magtago sapagkat ang dilim ay liwanag pa rin sa kanya. Isa atin sa silong lang ng labi, sa ating uupuan, minsan hindi na natin makita kung ano ang hinahanap natin. Pero ang Diyos din at mabago ang Panginoon. It is 7 times brighter than the sun ang kanyang liwanag ng mata. Kaya ito po ay nawa makaabot sa bawat isa. Ang pagkatakot sa Diyos magpapit sa Diyos simula ng taon. Kailan pa tayo matatakot kung huli na ang lahat? Amen? Napakaliwanag dito eh. Sabi dito, sapagkat nasusulat, buhay ako. Sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. May binanggit pa rito na Christian lang. Lahat. Christian or non-Christian, haharap sa hukuman ng Diyos. Pero kung ating papansinin maigat o unawain, binibigyan ng tsansa. Binibigyan ng pagkakataon. Dalawang bagay lang ang pupuntahan natin ng magbabasa. Either kaluwintay-an na ilinaan ng Diyos or parusa na walang hanggan. Amen?
Magpasalamat po tayo sa umaga na to o sa akin, mga kapatid sa pananampalataya, na sa maiksing panahon o maiksing oras ng ating pagbasa ng ilang talata ng Biblia, ay may paabot natin sa bawat pandinig, sa bawat kaisipan ng bawat isa. Kung paano natin unawain ang salita ng Diyos. Ito ay mga nakasulat dito mga kapatid, hindi ito biro. Ito ay totoong nangyayari. Ito ay totoong magaganap at magaganap. Amen? Kaya, kinakailangan, kung tayo ay may kaloob mga kapatid ng pagtuturo, may kaloob ng pang-unawa na binigyan tayo ng Panginoon Diyos, huwag natin ipadamot, ipaabot sa bawat isa. Amen? Na sa ganung paraan ng kapatid sa pagtuturo, ay parating natin ang ibig sabihin ng Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya maraming salamat at magandang umaga sa bawat isa, maging ang mga taga-subaybay at tagapakinig ng program na ito. Purihin ang Diyos. Meron pa tayong mga 15 minutes or 20 minutes upang pagpatuloy yung binahagi ni Pastor Armando sa bahagi upang ipaliwanag sa lahat mula sa pangunguna ng Banal na Espiritu ang kahalagahang pagkilala doon po sa may likha ng langit at ng lupa. Sapagkat mostly sa panahon po natin, ang Diyos po ay malawak po ang kanya pong pagbibigay ng panahon sa lahat ng tao. Kung tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, mapapansin po natin na ilang taon ang mga tao noon na nabubuhay sa daigdig. Merong 900 bababa. So ganun po kahaba. Kapag pag-aaralan po natin yon at ihambing sa panahon natin, ay meron na lang 120 years. So, hindi na po pwedeng lumampas po doon. Dito sa ikli ng panahon na ito, atin rin pong makikita na sa panahon ng 1970, medyo mabagal ang mga taon pag hinihintay mo. Ngayon, ang kadalasan po sa sinasabi ng karamihan tao, Christian o hindi, ang panahon ay napakabilis. Marami pong nagsasabi na kailan lang yung 2019 at ngayon ay 2021 na. So yun pong mga kakaiba na yan, that is about spiritual matter, na hindi siya pangkaraniwan na yung mga nagaganap ngayon. At kapag tinignan mo ang iyong edad sa kalendaryo, ito ang edad mo ngayon ay 50, 60 or 70. Maalaala mo kaagad yung unang mga ninuno na mga matatanda. Dati nang ikaw ay nag-edad ng 25, 30, pag nakakita ka ng matatanda, parang hindi maganda na tumanda ang isang tao.
Pero ngayon, hindi mo na maiiwasan sapagkat dumating ang edad na hindi mo ina-expect mo na ngayon. At kung aralin natin ang Scripture, mula nung nagkaedad ka ng 25 or 15 below or 20 hanggang sa naintindihan mo na lahat, narinig mo na lahat, alam mo na ang tungkol sa evangelism, tungkol sa pagiging pastoral, tungkol sa pagiging Kristiyano. Kapag binabaliwala mo yun in how many years? 20, 25, and 30 years. Yan ang scripture na binasa kanina. One day magtatakda ang Diyos ng paghatol. At yan po ang sinisikap natin na habang tayo naglilingkod sa Panginoon at mayroong nag-evangelize sa atin, mayroong nangangaral sa atin, sinisikap natin na maipamuhay na pagdating ng one day na yon, hindi po hatol para sa kamatayan sa impyerno at parusa, kundi hatol yon para papasok siya sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, meron kayong hinuha ang pananampalataya. So kung aralin po natin yung termino sa hinuhaan, marami. Ipinakita po na ang tinutukoy na hinuhaan, hindi dahil maikli at mahaba ang iyong buhok. Na tinutukoy po na hinuhaan sa Biblia, ayon po may nauna at may nahuli sa pagkain. Merong nag-communion ng lingguhan, merong nag-communion ng buwanan, merong nag-communion ng every quarterly, merong nag-communion ng taunan. So doon sa binanggit natin, alin yan ang sinasanglayon ng Biblia? Taunan. At doon sa taunan na yon, anong mga pitsa at buwan sa taunan na yon? First month of the year, yung Passover, at papatayin ang kordero sa ika-14. So, yung binanggit po ng Biblia, nang sabi ng Amos chapter 5, sa aba ng mga naghihintay sa Panginoon, kadiliman nga at hindi kaliwanagan. So, magkatuwid, ang panahon ni Jesus Christ from day 1 up to 30 years old, up to 3 and a half. Pagkatapos po niya, by the days of His resurrection, yun po ang time ng kanyang judgment. Okay, balikan natin yung isang scripture kanina, yung may nagtakda siya ng isang araw. Kung record po natin. Yan, nagtakda siya ng isang araw ng paghatol. Acts 17:31. Okay. Ganito po ang ating mababa. Because He had appointed the day in the which He will judge the world in righteous by this man whom He hath ordained, whereof He hath given assurance unto all men. And they had raised Him from the dead. Sa pagbabanggit po sa scripture, medyo malalim po yan. That is in favor of gospel of the kingdom. At excuse mo na doon sa mga napabilang sa gospel of grace. Sa Tagalog po,
sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng mga lalaking kanyang itinalaga. Na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya ay buhay niyang maguli sa mga patay. At dito po ipinakita yung pagkasulat nung siya ay binuhay na maguli mula sa mga patay. So, yung paliwanag ni Apostol Pablo po niyan, the mystery of our Lord Jesus Christ. And now, sa panahon po ni Apostol Mateo, ito po, pansinin natin. Mateo chapter 22. Matthew chapter 22 Verse 46. At walang sinumang nakasagot sa kanya ng isang salita, ni walang sinumang nangahasbuhat pa sa araw na yaon, na tumanong pa sa kanya ng anumang mga tanong. 45. 45. Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paanong siya'y kanyang anak? Thank you. So dito po sa scripture, because today we are celebrating about the perfect resurrection of our Lord Jesus Christ, physically and spiritually, which is today. Yan po tinuturo ng Biblia. Kaya po, dito sa verse 45 and 46, kung inyo pong napansin ang scripture, kung tinatawag na siya ni David na Panginoon, paano siya ay kanyang anak? At walang sinumang nakasagot sa kanya ng isang salita, ni walang sinumang nangangasbuhat sa araw na iyon na tumanong pa sa kanya ng anumang mga tanong. Bakit kaya? Ang utos ng Diyos, saliksikin ang kasulatan. At doon sa mga nagsasaliksik, alam po ng marami, dumating si Gabriel sa panahon ni Virgin Mary sa buwan ng ika-6. That is Lucas chapter 1. Sino yung pumasok kay Mary? Bakit nagbuntis si Mary? Conceived by the Holy Spirit. Ilang buwan dinala ni Mary yung kanyang pinagbuntis? 9 months. Saan angkan nagmula si Mary? Mula sa angkan ni Juda. Mula sa angkan ni David. Amen. Now, nung pinanganak si Jesus Christ ni Mary, tinawag ngayon sa literal na kalagayan na anak ni David. Pansinin niyo po, tayo ng mga edad na alam natin mga history ng mga angkan at lahi. Bakit tinatawag mo yung anak na hindi mo anak? Kailangan ang tawagin mo lang yung iyong anak. So bakit tinawag ni David, anak ni David? Bakit po sinabi ng Scripture? Dahil anak si Jesus Christ ni Mary sa physical na kalagayan. Dahil si Mary mula sa angkan ni David. Subalit tinawag ni David na Panginoon. Anong pagkakaitan naman? Ibig sabihin, may kaunawaan si David na ang dumating kay Mary, conceived of the Holy Spirit, at ginamit si Mary kaya tinawag ng buong daigdig isang babaeng pinagpala. I agree. At tinawag din ni David na Panginoon. Ibig sabihin, nagkaroon ng spiritual understanding si David sa pagkakilala sa pinanganak ni Mary, sapagkat 100% ang nasa tiyan ni Mama Mary, yun po ay mula sa banal na Espiritu. Bakit po hindi sila nangahas magtanong sa Panginoon ayon sa Scripture?
Ang tanong ko, bakit hindi sila nangaas pagtanong sa Panginoon? Dahil hindi nila makuha. Hindi nila alam. Wala silang masagot. Ibig sabihin, wala silang paniniwala sa panahong yon na may magagawa ang Espiritu Santo na magbuntis ang isang babae kahit wala siyang husband. In spiritual understanding, makikita natin sa day of resurrection of our Lord Jesus Christ, yung dalawang panakita, yung gospel of grace and gospel of the kingdom. Sa gospel of grace, maaaring malalaman ng tao, literal by literal, from number 1 up to 100 counts. Ngunit pagdating sa gospel of the kingdom, spiritual teaching na po yan, hindi po kayang abutin kapag ang isang tao hindi lumalakad ayon sa Espiritu. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kailangan lumakad tayo ayon sa Espiritu. Sapagkat yun po ay nakaposisyon sa gospel of the kingdom. Sa mga tuwid, ang binigyan ng pagkaunawa ng Diyos sa gospel of the kingdom, iyong nabuhay na maguli sa kanyang sarili. Nakuha po natin. Bakit saan nanggaling ang debate? Saan nanggaling ang division? Saan nanggaling ang argumentation? Galing po yan sa sanlibutan, which is the literal understanding, which is the hid knowledge. Pero kapag reconciliation, ano man ang iyong religion, ano man ang inyong katayuan, ano ang inyong paniniwala, pag reconciliation, nagkasundo-sundo, nagkaunawaan. Dahil ang gospel of grace may ginamit din ng Diyos na saserdote, sa gospel of the kingdom may ginamit din ng Diyos na saserdote, both literal. But spiritual speaking, under Deuteronomy, yung binasa ko kanina, yung Diyos ng langit at ng lupa, in generally sa ating panahon ng pagkilala siya, hindi lumang pangalan, bagong pangalan. Gusto niyo pong makita? Sabagay sa ating kita na natin yan eh. Pero i-share lang po natin bilang pag-conclusion sa pagbabahagi ng ating pastor, no? Sapagkat ang tinutukoy talaga dito si Biblia, yung resurrection, yung day of resurrection. Yung day of resurrection sa itinakda ng Panginoon, binasa kanina sa scripture. Sa Tagalog, Pastor, pag-iulit na sandali. Yung binasa mo kanina. Hindi, yung binasa mo kanina sa yung nagtakda siya ng isang araw. Acts 17. Sa Tagalog. 7:31. Amen. Acts chapter 7:31. 7:31. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao. Okay. Nang siya ay buhayin niyang Maguli. Kailan nag-prove ang Diyos? Ng buhay. Noong binuhay niya na maguli. Ilang daang libong taon yun? Hindi mo mahalata eh. Tingnan niyo po, isa-summarize natin. Sa Old Testament, alam natin, ang pangalang tinakilala niya at nakilala ng mga tao, halimbawa, Elohim, I am, Jehovah, dami niyan. So, yun po ang mga pangalan sa Old Testament, pero ang dami po niyan. Yan ang kung gamitin natin sa saklaw na po yan eh.
Ilang taon binihag ang Israel sa Egypt? Sabihin na lang natin, based on the study, is 45 years. Ilang generation ang binihag ng Babylon up to Christ? 42. 42 generations. Ibig sabihin, sa 45 years at 42, pagdating sa generation, ang mga edad nun, merong 700, merong 500. So kung pagkumpitin mo po, thousands of years. Hundreds of years. So sa ating computation na ibinigay from year 1 up to the present, ngayon is 1857. 1857. That is year 2017. Okay? So hindi pa tayo 2020, but we respect sa competition ng sanlibutan sa naging official na po yan. But spiritually speaking, like David, tinawag niya ang Panginoon na Panginoon spiritually. Ito po yun. Tinawag siya anak ni David sa literal na kalagayan dito po sa part na ito. Okay. So, ganun po katagal. Pagdating po ni Jesus Christ, tingnan niyo po, kay Mary, from year 1 up to 30 years old. Ganun katagal bago siya nag-ministry. So, after 30 years old, nag-ministry siya 3.5. Yan ang ministry niya. Kaya kung tayo nag-ministry, yung 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, or 40 years, nag-ministry ka, naging pastor ka, naging lingkod ka ng Diyos, sa kaisipan natin literal, ang haba. Pero sa Diyos, seconds lang yun. Kaya hindi pwedeng pabanjing-banjing ka. The time of Jesus Christ, hindi siya nagpabanjing-banjing sa 3.5 years. Talagang walang siyang paglingkad dyan. Amen. Hindi po pwedeng excuse mo na ako kasi hindi pwedeng ito mo na unahin ko kasi hindi po pwede yun. Dahil once na kapag nagbigat ka ng seconds sa mission ng Panginoon, one day magtakda siya. Pero siya lang nakatalam, hindi po tayo. So, delikado po yan. Okay. So, after 3.5 years, dito po, from 1 year old up to 30 years, anong pangalan niya? Ang pangalan niya, Jesus. Amen. Nang nag-accomplish siya, tinawag siya Christ. O di tapos na. Physically, ito siya sa ministry, 3.5. Jesus pangalan niya sa pagtatagumpay ng kanyang ministry, Christ. Pagdating ngayon sa panahon natin, kaya meron pong 3 dispensation of time. 1, 2, 3. Kailan mangyayari ang pagpapakilala niya na isang bagong pangalan? Ang dating po sa believer's time, okay, tingnan muna natin, Revelation. May isang bagong pangalan siya na nakasulat. Okay, yung mga nakakita, basa. Iyang magtatagumpay ay bibigyan niya ng isang batong puti. O, 3:17, chapter 2, okay. Let's read. Basahin mo na sis. Basa. Ang may pakinig ay makinig. Makinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Amen. Sa mga iglesia,
at sa bibigyan ko ng isang batong puti. Hmm. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. So dito na po sa believers yung church. At dito sa church, dito na po siya magbibigay ng bagong pangalan. Sa English is new name. Okay? Okay. Ang magtatagumpay ay bibigyan ng isang bagong pangalan. Okay. Ano itong bagong pangalan ngayon? 17:6 muna, John. 17:6. John 17:6. Ganito po ang ating mababasa. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo 17. at sila'y ibinigay mo sa akin at itinupad nila ang iyong salita. Saan galing yung pangalan? Ipinahayag ko Mula dito sa Ama. Amen. Amen. Mula sa Ama. Ibinigay ngayon sa Kanya. Jesus. Pero hindi basta-bastang binibigay ko. Na parang, kunin mo na to. Pangalan mo na. Mary, Joseph, pangalan mo na. Anong sabi ng anghel sa kanila? Bago ihandog doon sa dambana. Sa ikawalong araw. Tuloy mo na. Ang ipapangalan niyo sa batang ito ay Jesus. Ilang taon tumakbo yung pangalan na Jesus? 30 years. Bago niya na-receive yung apelyido, kumbaga, yung Christ, which is the anointed one, pinatunayan sa 3.5, from 1 year old up to 30 years old up to 3.5 sa ministry niya. Hindi siya nagkasala. Kaya ang bintang sa kanya, pumatol sa mga prostitute, nakikain sa mga Samaritano, sa mga pobre, sa mga may sakit, kung ano-ano ang mga pagpersikit sa kanya. Ang daming mga persikit sa kanya. But he is the anointed one, based on the scripture. So, pinatunayan ng Diyos sa kanyang pagkabuhay na maguli. Ang tagal, bago nangyayari. Nagpakilala mo na ang Diyos sa daming pangalan. At pinanganak ni Mary, conceived by the Holy Spirit, namuhay siya ng 30 years. Nag-ministry siya ng 3.5 to save and to redeem. Ngayon, siya po ay nabuhay na maguli. Sa pagdating sa ating panahon, sa believer's time, nagbigay siya ng new name. Saan galing yung new name? Galing sa Ama na ibinigay sa Kanya at binigay din sa mga believers. So yung hiwalay po ng 30 years up to 3.5, Jesus in Christ, dito po ay kinumpleto na yung pangalan Jesus Christ. Yeah. Yan po, kinumpleto na ang Jesus Christ. Anong nakikita niyo? Tanong. Sino si Jesus Christ? Anointed one. Sino yung Ama? Diyos. Sino si Jesus Christ? Anak ng Diyos. Anak ng Ama. The anointed one. Pag sinabi niyo ang Ama Diyos at si Jesus Christ Diyos, ilan na yung Diyos? Larawan ng Diyos. So, sino yung Ama? Diyos. Sino yung si Jesus Christ? Yeah. Nakalimutan na, Pastor. Anak ng Diyos, larawan ng Diyos. Amen. Sapagkat ang Diyos na dapat kilalanin, yung Ama. Na yung pangalang Jesucristo ay mula sa Ama na binigay sa Kanya at pinakilala ngayon si Church. Napa po natin ibig sabihin? Amen. Amen. Ngayon, pagdating sa ating panahon,
malinaw po sa three dispensation of time, sa Spirit time, ito na yung time ni Jesus Christ ng kanyang pagiging King at Lord. Lord of Lord, King of Kings. King of Kings. Sino si Jesus Christ? Larawan. King of Kings. Sino ulit si Jesus Christ? Lord of Lord. Oh. Amen. Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. Why? Because He was resurrected already. First, in the name of Jesus. Secondly, in the name of Christ, which is the name of the Father. Now, kung siya'y na-resurrect na, kailangan ma-resurrect siya sa church. Kailangan mabuhay siya ng maguli sa church. Pag nabuhay siya ng maguli sa church, yung Passover na taonan, hindi po pwedeng gawin ng lingguhan at buwanan dahil magiging hidwaan po ng pananampalataya ng isang Kristiyano na nabubuhay sa ibabaw ng daigdig. Eh ngayon po, mas majority ang lingguhan. Kaya huwag na tayong magtataka yung binanggit ni Pastor Armand kanina na mayroong mangyayari sa ibabaw ng daigdig na hindi pangkaraniwan. At yan po ay scripture yan. Amen. Amen. Kaya po, ang atin pong ibig makita dito, doon sa dichotomy, yung una pong aklat, pakiulit po, Pastor. Praise God. Deuteronomy 4:39. Yung unang scripture nila. 439. Deuteronomy 4:39. Kaya dito, giniit ito eh. Talastasin mo nga sa araw na ito at isang puso mo na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa. Wala nang iba pa. Wala nang iba pa. Sa English, Know therefore this day and consider it in thine heart. consider it In thine heart. thine heart. Consider it In thine heart. thine heart. Ano ba ibig sabihin ng thine heart? I-ano mo, yung talastasin mo at isa puso. Yung, ibig sabihin, isipin mo mabuti. Kailan dumating si Gabriel? Anong buwan? Sinong pumasok sa tiyan ni Mary? Ilang taon nung pinanganak bago nag-ministry? At thine heart, kailangan po pag-aralang mabuti yan. Okay. Tapos, Sabi dito, that the Lord, He is God in heaven above and upon the earth beneath. that the Lord He is God. God In heaven above. in heaven above. Tingnan niyo po ha. That the Lord is God in heaven above. So doon sa scripture, binigay, salamat Ama, na ibinigay mo sa akin ang iyong pangalan na ipinakilala ko sa kanila. So doon po sa dichotomy, okay, pakiulit po sa English Bible. Know therefore this day and considered in thine heart that the Lord is God in heaven and above, and upon the earth beneath there is none else. There is none Else. else. Sarado talaga. There is none else. Wala nang iba. Amen. Amen. Kaya saan mo ilalagay mga anting-anting dito? Mga orasyon dito. Allness yan ba? Kaya pag tayo nagkasakit, physically, abusan natin minsan sa pagkain, sa inumin, almusal, hindi nag-almusal, pananginan, hindi nanganian, biglang kain ng hapunan, gaganong bito ka mo, shh! Anong bagsak nun? Ulcer. Tapos, lapit ka doon sa albularyo, sabi ng albularyo, ay kasi may naano ka, may nasiko ka na hindi mo na magalit sa iyo, kaya nasiko kang bumili ka ng ganyan. Sabi ko sa brother ko, paano nangyari? Pumunta ako doon, sabi ganito. Yung pala salamat sa Diyos na nabuksan ng isip niya. Amen.
At mula nung tayo po ay tinubok ng Diyos sa maraming pagsubok, talagang tinuro sa amin ng Diyos na huwag ka nang lumapit sa mga ganyan. Amen. To live and to die. But in the name of Jesus Christ, any evil, any disease, any acts of demons, in the name of Jesus Christ, all knees shall bow. Amen. Even the sita. Pupunta ka doon sa mga albularyo, sa mga orasyonan. Hindi nga bautismado yan eh. Amen? Hindi nga nag-aatin sa gawain yan eh. Hindi nga alam ang kausap pala tuntunan eh. Merong ibang mga albularyo wise. May dala din Biblia. Para pagpunta sa mga born again, dadayain ka, ay born again pala, okay, salamat, alam mo yung Biblia. Pero kung totoo kasi daya yan. Unless na namuhay siya doon sa salita ng Diyos. Pero kung hindi, kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi ako mapaglalangan ni Satanas. Ganon din sa panahon ko natin. Kung siya yung Almighty God na nag-declare sa Old Testament at wala ng iba at nagpakilala sa ating panahon, which is the new day, kailangan po danasin natin at makita natin yung 7 Church of Ages dito. Hanggang saan po ang Church of Ages? Ginawa ng Diyos ang buong daigdig ilang araw? 7. Ay, 6. Kasi ang last. Alam mo, magawin mo na pastor yung... Ilang araw? 6 days. 6 days. Ito po nabilong yan. Pagdating po after 3 and a half, 6 plus 1, 7. equals 7. Dito po yung 7th day. Yan yung araw na kanyang pagkabuhay ng maguli, nagtakda siya ng isang araw. Yung 6 days para sa tao, nagtakda din siya. Kaya po may mga tawa-tawa, may mga herbal medicine. Kinikreate ng Diyos lahat yan. Puro po talaga blessing ng Panginoon yan. Nagtakda din siya ng isang araw sa kanyang pagiging pagpapahinga. Kailan makita natin yung larawan ng Espiritu? Dito po makita natin sa kapanahunan ni Jesus Christ. Hindi doon siya naging tao pa na pagkaraniwan, kundi doon sa pagtatagumpay niya sa kanyang ministry. Ito po ang tinakda niyang isang araw. Again, nagtakda siya ng isang araw din sa panahon ng mga believers time, sa panahon po natin. Nagtakda siya ng isang araw. At yung araw na ito, nagpakilala siya ng isang bagong pangalan. Pagdating po dito, mga kapatid, balikan natin, yung 7 Church of Ages, sa Revelation po, sa mga nag-aaral, okay? Yung 7 Church of Ages, hindi na pwede na maglagay ka ng propeta dito sa bagong panahon. Dahil ang